Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si PBBM, nagulat kay Padilla, umamin ng traitor, bumaliktad sa Iran. Nahuli si Padilla base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media. Mismong si Senator Robin Padilla nang nagsalita na wag daw tatawaging terorista ang Iran Supreme Leader. Nagagalit ang mga Muslim. Pakitang ayaw talaga ni Robin sa Amerika. Palagi na lang niyang pinagtatanggol kay BBM ang mga kaaway ng ating mga kaalyado. Mas gusto nilang tawagin silang makachay ng senador. Ayaw niyang kumampi sa puti. Tatak Duterte talaga. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano si President BBM grabe nagulat kay Senator Robin, umamin ng traitor, bumaliktad sa Iran, nahuli si Padilla. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. Hinihingin ko po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga public official, na huminahon sa pagbibigay ng mga komento sa kanilang mga panawagan. Sapagkat sa panahon nito, sensitibo po ang inyong mga kapatid na Muslim. Kami po ay nasa kalagitnaan ng Ramadan. Kami po ay nag-aayuno. Kami po ay nasa espiritual na panahon. Hinihingi po namin sa inyo na ang mga panawagan ng kapayapaan na walang katarungan ay nakakasakit po ng aming mga damdamin. Ang pumanaw na Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay tinuturing ng mga Muslim na spiritual leader. Hindi lamang po siya isang matatawag na leader ng isang bansa. Spiritual leader po. Kung meron po kayong tinatawag na Pope, meron din po kaming tinatawag na spiritual leader. Hinihingi din namin po sa inyo na magdahan-dahan sa pananalita ng mga salitang terorista sapagkat kinikilala po namin na si Khamenei ay apo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakasakit po sa amin na binabansagan siyang isang terorista. Hinihingi po namin sa inyo na magdahan-dahan lamang po sa mga panawagan sapagkat nakakasakit po kayo ng isang religion. Kaya hinihingi po namin sa inyo na tapusin muna natin ang Ramadan. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon matapos namin ang pag-aayuno bago po kami makapagbigay ng opisyal na panawagan sa inyong lahat. Sa lahat po ngayon ng mga namumuno sa gobyerno, ang pinakamahalaga ay ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa Middle East, na sila po'y makauwi at mabigyan po ng tamang atensyon. Hinihingi po namin sa lahat, muli, na hayaan niyo pong matapos namin ang Ramadan ng mapayapa at walang tinatagong sama ng loob. Thank you, Mr. President. Our distinguished colleague, Senator Robin Padilla, would like to avail of the privilege hour while we're still waiting the interpellation of Senator Gatchalian. We recognize Senator Robin Padilla. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Tagapangulo, mga kagalang-galang ko mga kasamahan, ako po ay nagpapasalamat at binigyan niyo po ako ng pagkakataon sapagkat ito po mga nagdaang araw ay muling nayanig ang gitnang silangan dahil sa magkakaugnay na aksyong militar ng Estados Unidos at ng Israel laban sa Iran. Nasinundan naman po ng pag-atake ng Iran sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Patuloy po ang palitan ng airstrikes, missiles at drones na hindi lamang tumatama sa mga target ng militar, kundi nagdudulot din po ng pangamba sa mga sibilyan. Mga kasama, madalas nating marinig ang panawagan na kapayapaan sa gitnang silangan o ceasefire. Ngunit dapat natin itanong, anong uri ba ng kapayapaan? Kapayapaang tahimik lang ang mga baril o kapayapaang may katarungan o hustisya? Naniniwala po ako na walang tunay at pangmatagalang kapayapaan kung walang katarungan o hustisya.
katarungan para sa mga sibilyan na nadadamay, katarungan para sa mga pamilyang nawasak, katarungan para sa mga bansang matagal nang nasa gitna ng tunggalian at gera. Hindi maaaring ipagwalang bahala ang karapatang pantao, batas internasyonal at dangal ng bawat bansa anuman ang rehiyon o lahi. Nais ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan na wag po nating bigyan ng maling impormasyon ang ating mga kababayan. Bilang inyo pong tagapangulo ng public information, maraming salamat po. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Yes, we recognize Senator Risa Ontiveros, Deputy Majority Floor Leader. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. Maikling manifestasyon lamang po sa privilege speech ng Ginoo mula sa Camarines Norte. Chinecheck ko pa nga, hindi ko pa nabalitaan na mayroong nagtawag kay Ayatollah Khamenei bilang terorista. Pero kung meron man, nakikiisa ako sa panawagan ng mabuting Ginoo na wag pong ganyan. Lalo na po yung simula ng gerang ito ay bukod sa marahas ay may halong bad faith pa sa gitna ng negosasyon at hindi rin natin gusto yung naging counter-reaction naman ng bansang Iran na yung ibang mga bansa dun sa rehiyon ay naapektuhan din. At yun na nga po, pati tayong mga Pilipino, both mga kababayan na nasa ibang bansang iyon at dito, yung ating mga pamilya, lahat ay apektado. So nakikiisa lamang po ako dun sa damdamin at saka yung panawagan, lalo na sa panahong ito ng Ramadan na ipinahayag ng mabuting Ginoo. So salamat po, Mr. President, sa mabuting Opo, Ginoo. dagdagan ko lang po, Ginoong Pangulo. Kasi po yung salitang Islamic radicals, yun po ay masyado po yung nakakasakit po sa amin. Hinihingi lang po namin na sana yung mga nasa gobyerno po, na mga kasama po natin, anuman ng ahensya, bago po tayo magsalita, sana po, nandito lang naman po ako. Marami pong Muslim leaders na handang makipag-usap po sa inyo. Kung gusto niyo pong malaman kung ano yung Muslim history o Islamic history, handa po kami na makipag-dialogo. Ito po ay hinihingi namin na yung mga salitang Islamic extremism ay wag po. Napakasakit po. Maraming salamat po. Ngayon, kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.